Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. AFP Chief of Staff, ipinag-utos na pigilang makalapit sa BRP Sierra Madre ang mga barko ng China. DND Secretary, may mensahe sa PRC. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na pigilan ang puwersa ng mga Chinese Coast Guard na makalapit sa pinakamalaking barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre. Ito ay matapos na mamataan ang presensya ng ilang barko ng People's Republic of China sa bahagi ng Ayungin Shoal, na parte pa rin ng territorial waters ng Pilipinas. Sa ilang mga ibinahaging videos ng sandatahang lakas, makikitang pinigilan ng dalawang rubber boats mula sa Pilipinas ang tangkang paglapit ng isang maliit na sasakyang pandagat ng China patungo sa direksyon ng BRP Sierra Madre. Ayon kay Bronner, ang posibleng pagsampa ng mga tauhan ng CCG sa BRP Sierra Madre ay maihahalin tulad din sa pagtapak ng mga ito sa teritoryo ng bansa. Kasunod nito, ay binigyang diin naman ni Bronner na sa ilalim ng Rules of Engagement ay balak nilang ipatupad ang mga karampatang puwersa upang mapigilan ang China na makalapit sa barko ng Pilipinas. Aniya, kung makikita din kasi sa mga larawan at videos, mayroon ng mga nakalagay na weaponry ang mga sasakyang pandagat ng China, maski ang mga rubber boats nito. Kaya naman, nanindigan ang general na nakahanda ang sandatahang lakas sa kahit anumang posibleng mangyari at tiniyak na hindi sila aatres sa kahit anumang posibilidad, lalo na sa loob ng territorial waters na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Samantala, nag-iwan naman ng maaanghang na mensahe si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa panig ng China, na patuloy na nagbabahagi ng mga propaganda at hindi makabuluhang impormasyon sa social media platforms, hinggil sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Aniya, wala namang naniniwala sa kanilang mga pahayag at lagit-lagi naman din aniyang may nasasabi ang China sa kanilang mga ginagawang hakbang at mga multilateral activities, kahit pa ito ay hindi naman paghanda para kontrahin ang kanilang presensya sa WPS. Hindi na rin paparahulaan pa ng kalihim ang dahilan sa likod ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga barko ng China sa territorial waters ng bansa at para sa kalihim, ang trabaho niya ay pabulaan at linawin ang mga pahayag ng naturang bansa, hinggil sa kanilang ginagawang mga aktibidad sa WPS. Sa kabila naman ng mga dagdag na bilang ng mga presensya ng mga barko ng China sa loob ng naturang katubigan, ay hindi pa nakikita ng AFP ang pangangailangan na magdagdag pa ng puwersa at tauhan sa WPS, ngunit nilinaw din na ito ay kasalukuyan ng pinag-aaralan ng kanilang tropa. Pagtitiyak pa ng sandatahang lakas, patuloy na nagbabantay at nakahanda ang kanilang tropa sa WPS sa kahit anumang eventuality, at siniguro na patuloy silang magbahagi ng katotohanan at lalaban ang mga maling pahayag ng China hinggil sa mga tunay na pangyayari sa naturang katubigan. Sa Showbiz Spotted, Maine Mendoza, nilinaw ang pahayag ukol kay Alden Richards, matagal na akong nakamove on. Nilinaw ni Maine Mendoza na matagal na siyang nakamove on mula sa kanyang naramdamang pag-ibig kay Alden Richards noong kasagsagan ng kanilang tambalang Aldab. Ayon kay Maine, ang kanyang pahayag sa Tamang Panahon podcast noong August 17 ay bahagi lamang ng pagbabalik tanaw sa kalye serye at sa kasaysayan ng kanilang tambalan. Sa naturang podcast, inamin ni Maine na na-in-love siya kay Alden noon, ngunit hindi siya niligawan ng aktor kahit alam nito ang kanyang nararamdaman. Sinabi raw ni Alden sa kanya, na hindi niya maipahayag ang tunay niyang damdamin dahil mawawala ang magic. Matapos ang kontrobersyal na pahayag, agad itong nilinaw ni Maine sa 2 araw matapos ang episode. Ayon sa actress-host, hindi niya layunin na muling pasikatin ang isyu o ang tensyon sa pagitan ng mga tagahanga. Matatanda ang naging bahagi ng kasaysayan ng Philippine Entertainment ang tambalang Aldab, na sumikat sa isang noontime show na halos isang dekada na ang nakalilipas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.